problema ni din siya ipapaiwas na gani din Dahil may humingi ng tulong sa amin, isa sa kasamahan ng aming kasisi ay agad-agad namin pinuntahan dito sa may Magbangon, Kabugayan, Biliran ang sitwasyon nila nanay at para makita din namin. Sa haba-haba ng aming paglalakbay dito ay amin agad narating ang bahay ni nanay. Ito si nanay ay walang asawa at may 2 anak daw. Sabi niya kapag nagugutom ay nag-iiba yung pag-iisip at nananakit siya sa kanyang nanay. At agad kong kinausap si nanay dito at para tanungin ko kung ano ba talaga ang sitwasyon na mayroon sila. hain namin mo kuan mga ito kay ang ako kong mga kadugo sa San Isidro ang akong bugto naka-wheelchair lang gani niya binuhi lang sa iyang mga anak kanya So yun nga to na din na iyogin ko nan. dili ni amon O diri nga yun nga to na ko nan. nasa ibaw ang iya So papaiwas ka mo din So what if kung paiwason ka mo ay makawa. At ang pagkarinig ko ng sinabi ni nanay, nanikip ang dibdib ko. Di ko akalain ganito pala ang sitwasyon na dinadala ni nanay. Yung tipong papaalisin ka sa bahay na tinitirahan mo dahil hindi sa inyo ang lupa na kinakatirikan ng inyong bahay. At ang masaklap pa dito kasi wala silang malilipatan kung sakali man na palisin sila sa kanilang tinitirahan. Yung madaupan, pansamantala lanay. Lisod kay niya na ako. Ito ako dito. Kami naman doon ako sa babae niya. Lagas na ko. Lagas. Binuhin ko sa mga anak. Ano na. Yung radyo ko din. Magpabuhi ko po dito. Wala na niya. So mo gusto niyo pa adlaw at nagustuson no pagkaon. Importante ko pagkaon. Importante. So ano man nga nimo kuan tunay mo pag kinabuhi adlaw. Grabe, nang tinanong ko si nanay kung anong hanap buhay niya, ang sabi niya, sobrang hirap daw at wala siyang hanap buhay at parminting trabaho. Doon lang po siya nagtatrabaho sa may barangay, yung tagalinis lamang po at 600 per month. Grabe, 600 per month pero yung araw-araw na gastusin nila, saan siya kukuha? Yun ang katanungan ko. Pero ang sabi niya ay wala daw siyang mapagkukunan at yun daw yung problema nila sa pang-araw-araw. Para mapakain niya ang kanyang 2 anak, ang sabi niya kapag hindi daw nakakain ay nananakit daw sa kanya. Ginawa ko ang video na ito para may pakita ko ang sitwasyon nila nanay. Ito nga pala si Nanay Marlita Lamusti, Magbangon, Kabugayan, Biliran, 70 years old, na siya ay bumubuhay sa kanilang 2 anak na siya lang ang tumataguyod na mag-isa at walang hanap buhay at naghihirap kung saan kukuha ng pera para makapagtustos pagkain para sa kanyang 2 anak. Ang sabi pa niya dito, yung bahay nila kapag umuulan tumutulo na rin at nakita niyo naman yung sitwasyon nila. Sobra ang hirap mga kuwetab. Saan ka ba aasa sa 600 per month?